idol, pakita ko sa inyo yung niluluto ko kasi birthday ngayon ni Ate Sharon. Yung anak namin ni misis ko dyan sa loob. Meron kaming anak dyan sa loob eh. Birthday niya Ate Sharon, happy birthday. Wish ko sa iyo na huwag ka magbago, patuloy mo lang yung pagiging mabait na bata at saka masipag. Mag-asawa ka na. Pag mag-asawa ka, piliin mo yung maayos na lalaki, yung hindi ka sasaktan, tapos hindi ka gugutumin, mamahalin ka habang kayo ay nabubuhay parehas. Wish namin sa iyo ni auntie mo na magpakabait ka palagi at hindi ko na pahabain pa yung aking pagbati at kung ano pang sasabihin ko. Basta ngayon, kahit sa isang araw man lang na ito ay mag-enjoy ka kahit na ikaw may trabaho. Hindi naman pwedeng magpahinga kasi may trabaho nga. Mag-enjoy ka sa aking sorpresa sa'yo na inutos ni auntie mo na gawin ko para sa'yo. Ito pakita ko sa inyo mga idol. Mga idol, pagpasensyahan nyo na yung aking kalan, medyo madumi, at saka yung kaldero ko kasi sama-sama na ito. Dito ako nagluluto ng ulam, tapos hinugasan ko na lang, tapos yan, nilutuan ko ng aking gulaman. Hindi ko siya masyadong tinamisan kasi bawal yung masyadong matamis mga idol. Mahirap na magkasakit. Yan mga idol, luto na yan. Tapos ayan yung aking kalan. Medyo maliit, tapos katulad ng sinabi ko, medyo ano yan, dikit kasi yan yung mga pag nagluluto ako. Yan ay mga dumidikit na ano. Tapos ito naman yan yung kulay niya na talaga yan, kahit na anong linis ko. Minana ko pa yan sa kaibigan kong nakatira dito lagi mga idol. Tapos meron kaming dito mga idol, pakita ko sa inyo. Yan mga idol, ito yung rep ko. Tapos ito yung puto, bumili na lang ako ng puto kasi hindi naman kami pwedeng gumawa. Wala kaming panggawa. Saka ito, biko. Tapos kutsinta. Tigi-isa lang yan. Yan idol ang laman ng rep ko. Freezer ko walang laman. Yun doon lang sa baba. Meron mga gulay yan nandiyan sa ilalim. Saka yung tamar. Pati saging, lagi ako may saging mga idol. Marami akong saging palagi, hindi ako nawawalan. Ayoko magpawala ng saging. Tapos ito idol, itong mga gulay na ito mga idol. Kamatis, sili, sitaw, kalabasa, talong, ampalaya, okra. Mga idol, magpapakbit ako. Para ano, ito naman yung sahog. Manok. Yan, manok. Ayan. Mga idol, naghahanap sana ako ng ng bagong isda. Kaya lang nakita ko ito. Alamang. Alamang nakita ko. Alam niyo mga idol, masarap ang pinakbit sa bagoong isda. Kung itatanong ninyo nung pag dumadalaw ako sa Tarlac at
Kasama ko yung aking parang kapatid na si Otol Erwin. Palagi ako pinagluluto ni Nanay Corazon ng pakbit. Ang tawag nila sa pakbit ay pakbi. Ang gulay nun, lahat bilog. Talong, bilog, ampalaya. Tapos yung nga pala. Yun. Bilog yung ampalaya at saka yung talong. Tapos yung hiniwa lang niya yan ng 4 na sulok. Ganyan kalaki lang yung ganyan lang kalalaki. Parang malaki lang sa itlog. O parang singlaki lang ng itlog. Tapos okra, yan. Kamatis, maraming kamatis. Tapos mga idol, yung lahok niya, imbis na hipon, alamang, ay bagong isda. Napakasarap. Yun daw ang original talaga na pinakbit. Kung tawagin sa mga Ilocano ay pakbi. Alam naman natin ang mga Ilocano pagdating sa mga ganyang luto, masasarap talaga. Lagi akong masarap kumain pag nandun ako sa Tarlac. Sige mga idol, isalin ko lang muna yung aking nilutong gulaman. Saglit lang. Ayan mga idol, ito na yung aking ginawang gulaman. Nilagay ko dito. Wala. Alam niyo idol, yung kwarto ko kasi dito, napakalit nito. Kung makikita niyo yung mga kwarto ng mga driver dito sa Saudi, napakaliliit. Yan mga idol. Tapos naisalin ko na yung maghimay na ako para sa gulay para mamayang tanghali. Pero sa gabi pa naman namin uulamin to, mamayang gabi. Kakain kami mamayang gabi. Kahit na doon sila sa loob, ako dito sa labas. Meron akong kasama dito yung tropa ko, si Paring Mil. Sige mga idol, maraming salamat. May tumawag na. Ingat kayo palagi. God bless, God bless. Ay mga idol, nag-get ako idol ng gulay, gagawin kong pakbit. Ito may sitaw, ampalaya, at saka yung okra na sa ilalim na. Tapos ito kalabasa. Ito naman talong. Mga idol, wala kasi akong misa dito, tsaka sangkalan. Ito yung talong, ang mga talong nila dito mga idol, ganito kalalaki. May mas malalaki pa pero walang mahaba na talong, katulad sa Pilipinas. Sobrang bihira nun. Tapos ito yung kalabasa, yan. Maliit lang konti lang ang gagat-gatin ko mga idol, kasi maliit lang yung aking lutuan. Yung lutuan ko maliit lang. Hindi, ayaw ko naman bumili pwede naman siguro bumili ng malaking lutuan kapag may pambili. Iuwi na lang sa Pilipinas pagka pauwi na. Kaya lang, madami. Ikuha na lang. Saka na lang yun mga idol. Mag-gayat-gayat muna ako. Palata ko nito mga idol. Itong buhay ng OFW mga idol, ganito talaga eh. Sige mga idol, mamaya ulit mga idol pakita ko lang sa inyo pag nakatapos na ako. Mga idol, luto tayo. Kapag na ako ng sibuyas, bawang at saka sili, ilalagay ko na yung manok. Mamaya ako nilalagay yung yung kamatis. Ayan mga idol, nilagay ko na yung manok. Tapos halo-halo, ganyan, halo-haloin. Mahirap nito, wala kasi akong ng camera ko mga idol, pasensya na. Kaya yung isang kamay ko yung humawak, yung isa yung naghahalo. Mga idol, hindi ko alam yung paraan ng pagluto ng iba. Sa akin ito yung paraan ko, kasi hindi naman ako professional mga idol eh. Yung mga luto ng iba, mga professional na luto yun. Sa akin ito ay yan ang kamatis, mamaya ko na lang ilagyan mga idol. Yan ay natutunan ko lang sa sarili kong paraan na pagluluto nung ako ay
Alam niyo naman kasi layas po ako eh. Ayan mga idol, nahalo ko na. Nilagyan ko ng paminta. At saka mamaya ko na lagyan yung yung alamang. Hindi ko na ilagay yung alamang pag nalagay ko na yung kamatis. Mga idol kasi tawag dito. Yun yung gusto kong paraan. Yan mga idol. Tara. Ilagay ko na yung aking kamatis mga idol. Sang katutak na kamatis yan. Yan. Kaya nga mga idol yung ginayat-gayat ko ng mga gulay ko kunti lang kasi tingnan nyo. Kamatis pa lang. Puno na kagad yung aking kasirola. Malit kasi yan eh. Yan mga idol. Nahalo ko na. Pasensya na kayo mga idol. Hindi update yung ginagawa ko kasi yung camera, hawak-hawak ko lang. Pag hinalo ko naman na yung isang kamay, naghahalo, yung isa naghahawak, nagalihis yung kaldero, ay yung kasirola ko. Lumilihis siya. Palambutin ko muna, dudurugin ko muna yung kamatis mga idol. Sabay na yan sa paglambot ng manok. Pero yung manok niya, malambot na yan. Kanina pa ni sangkot siya eh. Ayan mga idol, durog na yung kamatis. Tapos nagmamantika na yung ayan mga idol, durog na yung kamatis. Tapos nagmamantika na rin yung yung ating niluluto na sangkotsa. So lalagyan na natin ito mga idol. Ako pag naglagay ako ng konti ng alamang, sakto na to. Hindi naman puno yung isang kutsara mga idol. Ayan. Diba mga idol, haluin natin ng haluin. Hindi ko pa nilalagyan ng asin yan mga idol. Baka hindi ko nalagyan ng asin kasi nag-iwas kami ni Mrs. sa sobrang alat. Yan. Lagyan mga idol, tingnan natin. Maya pag nagtalab na yung alamang, saka natin nilalagay yung ating gulay. Ito mga idol, ito na yung gulay. Tapos ito talaga mahirap mga idol, wala akong mga idol, ito hinugasan ko na. Baka sabihin nyo hindi ko hinugasan yung gulay Yan. Tsaka malinis din yung kamay ko mga idol. Siyempre kakainin natin, hindi tayo papayag na ang pagkain natin madumi. Walang pinagkaiba yan sa nagluluto tayo ng pagkain ng iba. Siyempre kailangan malinis ang mga luto. Huwag nating lulukuhin yung sarili natin. Kailangan malinis. Diyan nakasalalay ang ating kalusugan na hindi tayo magkasakit. Okay, kulang pa yun mga idol. Kuha pa ako. Saglit lang Katulad ng inaasahan mga idol, sobra yung gulay ko. Yan sobra. So, yan. Puno na siya. Subukan kong palambutin muna bago idagdag yung iba. Pero kung hindi siya makaya na, itabi ko na lang ito para sa susunod na luto. Patakpan ko lang mga idol. Ayan mga idol, nagtubig na yung ating pinakbit, kaya papatayin ko na. Hindi ko na hahaluin yung hindi ko na rin nilagyan ng asin. Sapat na yung alamang na asin niya, na alat niya. Maraming salamat mga idol sa panonood. Ayun mga idol, tapos na ako magluto. Ganyan lang yung buhay namin dito mga idol, ng mga driver, family driver sa ibang bansa. Minsan nga yung mga niluluto ko mga idol, hindi yan, alam ba, nagluto ako ng tinulang manok. Hindi papaya ang nilagay ko o kaya sayote. Kasi kapag kinapos ako sa budget,
Alam ba, may patatas ako makita. Patatas na lang yung ilalagay ko. Tinula pa din yun ng manok. Iba lang nga ang lasa nun, pero tinula pa din. O kaya yung cauliflower, ganyan. O kaya yung broccoli. Inalo ko yan sa sa tinula. Pag niluto ko tinula, tapos o kaya naman, yung paksiw ko yan talaga, ganun pa rin pag paksiw niluto ko. Pag gulay naman, katulad yan, yan, pakbit. Hindi ako magluto pag hindi kompleto yan yung pakbit kasi kailangan kompleto yun, hindi masasabing pakbit yun eh. Yung lasa kasi nun nandun eh. Laging gano'n yun. Dati hindi ko yan nilalagyan ng alamang, ginigisa ko lang yung gulay, yung sangkot ko yung manok, tapos gulay, tapos yun na, basta kompleto yung gulay, tapos yun na, lulutuin ko na kahit na walang alamang. Kanina kasi medyo may pera, kaya nagbili ako ng alamang kagabi. Kaya kanina namili ako ng ibang gulay na kulang ko pa. Ngayon, niluto ko na. Meron pa akong gulay sa loob ng rep ko. Hindi ko nilahat kasi maliit nga yung aking lutuan. Mga idol, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan ninyo, maraming salamat po. God bless po. Ingat po tayo palagi. Saan man tayo naroon ng sulok ng mundo, mga taga-Pilipinas man na natili sa Pilipinas at na lumabas ng bansa para sa kanilang mga mahal sa buhay. Mag-iingat po tayo, lagi po tayo mag-iingat palagi. Iwas sa sakit, at saka luto, bawas sa sukal, bawas sa asin, bawas sa mga pangpasarap, katulad ng mga bitchin, mga kung ano-ano. Hindi na kami gumagamit yan, napakatagal na. Kasi kami ni Mrs. talaga, inano na namin na magbawas na ng mga kasi ang sakit na nanggagaling, masarap yung pagkain natin, malinis naman yan, kaya lang sa mga ingredients na mga ginagamit natin ay doon sila nagkakaroon ng cause ng nagiging masarap yung pagkain natin. Ang magiging sanhi nun ay tataba tayo, magkakaroon tayo ng high blood, magkakaroon tayo ng sakit sa puso, kulang tayo sa ehersisyo sa araw-araw. Tapos, kulang basta sa ehersisyo. Kailangan maintain natin yun. Kung di man araw-araw, every other day, gawin natin yun sa sarili natin. Tapos, yung pagkain ng masarap, masaya tayo ngayon, kumakain tayo ng masarap, pero hindi natin alam, mayroon ng pailalim na tama yun sa katawan natin. Kaya kailangan natin kahit kunting sakripisyo lang, okay na yan para sa long life natin. Tsaka muli, ang bidyong ito ay inano namin ni Mrs. para sa aming ginawang anak-anakan dito sa Saudi na si Ate Sharon. Happy birthday muli, Ate Sharon. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you sa lahat ng aking mga manonood at sa lahat ng mga Pilipino, saan man tayo naroon. Amin.